Magandang hapon po. Makapal na abo at nangamatay na mga hayop at pananim ang tumambad sa mga residente sa Albay dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa pag-ulan ng abo, nag-zero visibility sa mga kalsada. Libu-libong pamilya ang apektado. Nakatutok si Jonathan Andal. Dito pwede tayo Ay, dito, grabe, bilis. Para tayo hinahabol. Gumulat sa mga motorista sa Kamalig Bypass Road ang tila pader ng usok at abo nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon. Ano? Napakabilis ng gapang, guys. Si Hughes Cooper Kenneth na nagja-jogging doon kasamang mga kaibigan, di malaman ang gagawin. Pag tingin namin sa likod, ang itim na po ng usok noon. Doon na kami nagmadaling tumakbo. While running, actually nag-iisip na po ako ng possible ways kung paano kami makakasurvive noon just in case na maabutan kami. Parang tingin ko anytime lalamunin na lang kami nung ash. Ligtas naman daw silang nakauwi sa tulong ng isang residenteng nagpasakay sa kanila. Maging sa daraga, tanaw ang ragasan ng napakalaking plume o usok. Natakpan na nga ng husto ang bulkan. Ayon sa FIVOX, umagos ang uson o pyroclastic density current sa southwestern slope ng bulkan na epekto ng lava flow collapse. Kinagabihan, halos hindi na maaninag ang paligid dahil sa ashfall. Nasa linya ka pa ba? Grabe, makakapalo na ang abo dyan. Sa Kamalig Bypass, ilaw na lang ng mga sasakyan ang tanaw. Hindi na kinayang alisin ng tubig ng bus ang kapal ng abo sa windshield. Wala na makita. Hindi kaya. Maraming tubig. Maging ang helmet ng rider na ito nabalot ng abo. Grabe, guys, ang alikabok. Wala nang makita. Tumulong ng mga taga-LGU at BFP Kamalig sa pagmando ng trapiko at pag-alis ng abo sa mga daan. Nagtulong-tulong na rin ang mga residente na basain ang mga sasakyang balot ng abo. Namigay rin ng face mask sa mga residente. Sumabay rin sa ihip ng hangin ng ashfall. Kaya halos mag-zero visibility rin sa bayan ng Ginubatan. Pati mga sasakyan at halaman sa paligid balot ng abo. Ang Ginubatan MDRRMO namigay na ng face mask sa mga residenteng stranded sa labas. Ngayong araw, tumambad sa mga taga-Ginubatan ang makapal na abo, puspusa ng flushing operations ng mga otoridad sa mga pangunahing kalsada. Sa inisyal na tala ng MDRRMO, 41 barangay sa naturang bayan ang nabalot ng abo. Bukod sa ashfall, problema rin ng mga residente ang supply ng tubig sa lugar. Posible kasing kontaminado ang kanilang water source. Titingnan pa natin yung water source nila kung hindi ba apektado nitong ashfall. Tumambad sa mga magsasaka sa barangay Anoling ang ilan sa kanilang alagang hayop na lapnos ang balat at balot ng abo. Grabe. Pati ang kanilang mga pananim na sira ng abo. Ayon sa NDRRMC, nakanapuruhan ng abo ng Mayon ang Ginubatan, Kamalig at Ligaw. Mahigit 30,000 pamilya ang apektado sa tala ng Office of Civil Defense. Nakahanda naman ng DSWD na magpaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa FIVOX, kabilang ang Ginubatan at Kamalig sa mga karaniwang makararanas ng heavy o matinding ash fallout dahil sa Mayon. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, same-day nakaw ang nangyari sa isang bahay sa Quezon City na sa loob lang ng isang araw, 3 beses nilooban. Ang nahuli ka na nakawan sa pagtutok ni Katrina Son. Alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes nang looban ng lalaking ito ang isang bahay sa Barangay Santa Cruz sa Quezon City. Dumaan sa main door ang sospek. Palingalinga siya habang sinisipat ang bawat sulok ng bahay. Maya-maya pa ay umalis ito na bitbit na ang ilang gamit tulad ng laptop. Nakita ng may-ari ng bahay ang naturang pagnanakaw. Wala kasi kami sa house tapos nakita ko siya may entry ng 3 a.m. ng May 1. So yung around mga 8 umuwi ako tapos nakita ko yung doors namin sira na yung door jamb. Nakapasok na sila at may mga missing na ng mga gamit. Hindi nila inireport sa pulisya ang pangyayari at umalis ulit ng bahay. Ang suspect bumalik alas 7 ng gabi at may kasama na.
Pumasok sila sa butas na nakaabang para sa aircon mula sa ikalawang palapag ng bahay. Natangay nila ang ilan pang mga kagamitan sa bahay. At sa ikatlong pagkakataon, muli silang bumalik maghahating gabi. Pero nag-alarma ang CCTV mula sa telepono ng biktima, kaya agad na siyang nag-report sa pulis. Nung mga 11 plus, nakita ko kakapasok lang nila, natsebuhan ko. Tumawag na ako kagad sa police. 8 minutes, 7 minutes pa lang, nandun na sila agad sa police. Tapos nandun na sila sa bahay. Natsyempohan ng mga otoridad ang mga sospek na nagtatago sa isa sa mga kwarto sa bahay. Agad silang inaresto. Nakuha mula sa kanila ang ilang gamit na pantanggal ng tornilyo at ang vacuum na kanilang ninakaw. Umamin at panahingi ng tawad. Mga anak na po yung asawa niya, kaya po nagawa niya. Niyaya niya po ako. Ano po sabi niya? May bubuhatin lang daw po. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, may mga previous record to ng theft, robbery at saka yung 9165. Kaya siguro yun ang means of living nila para masustentuhan nila yung paggamit nila ng droga. maharap ang mga sospek sa kasong robbery. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nananatiling aktibo ang Bulkang Mayon at muling nagbuga ng abo ngayong araw. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga tinamaan ng ashfall. Ang latest na sitwasyon sa Albay, sa live na pagtutok, ni Bea Pinlang. Bea. Ivan, perwisyo sa ilang bayan dito sa Albay ang abo dahil sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Delikado po sa kalusugan natin ang ashfall, kaya doble kayod ang mga otoridad at mga residente para maalis ang abo. Nagmistulang deserto ang ginubatan Albay kasunod ng ashfall kahapon. Hanggang kaninang umaga, makulimlim at nabalot ng makapal na abo ang paligid. Ang mga palay na aanihin na sana ngayong linggo, hindi na mapakikinabangan. Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya. Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim. Lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yung nanihin. Ganito rin ang naranasan sa bayan ng Kamalig. Natabunan ng abo ang mga kalsada. Sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Bumuga muli ng abo ang Mayon ngayong araw. Humigit kumulang 50 barangay sa Albay ang apektado. Nanuot na sa mga bahay ang abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada. Kailangan namin linisin kasi unang-una, may pasyente po ako sa loob, tapos may bata, kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna, tapos saka kami makakagalaw-galaw ng maigi. Mahigit 1,300 residente sa Kamalig ang inilikas ayon sa DSWD. 5 kalabaw at 2 baka na ang namatay dahil sa ashfall. May ilan pang nawawala. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bayan ng Albay na apektado ng ashfall. Hindi pwede yung yagagigan sa tabi ng kalye. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan linisin, tubigan, hakutin. Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bombero para maklear ang abo sa kalsada at hindi na bumara sa mga kanal. Malapit na magtag-ulan, ano yan, bago pa tumigas ng parang simento yung ash na yan, kailangan i-clear na natin yung mga drainage, i-declare na natin. Nagbabayanihan ang mga residente para malinis ang abo. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan batay sa abiso ng Department of Tourism. Ivan, nakikipag-ugnayan ng provincial government ng Albay sa FIVOX para maaral kung dapat bang palawakin na yung danger zone sa Mayon Volcano at kung kailangan na bang magdeklara ng state of emergency. Ngayong araw po nakaranas ng panakanakang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Albay na ayon sa mga otoridad ay makatutulong para mapabilis yung paglinis ng abo.
Yan muna ang latest mula rito sa Kamalig. Albay, balik sa inyo. Bea, yung sitwasyon ng pagbuga ng abo, nagpapatuloy ba rin ba ngayong araw at sa mga susunod na araw kaya? Yung mga normal activities, yung mga klase, yung mga pagbubukas sa mga establishmento, magpapatuloy kaya o kailangan mo nang suspindihin dahil malakas pa rin o marami pa rin ang ibinubugang abo ng Bulkang Mayon? Evan, sa assessment ng PHIVOLCS ngayong araw, nagpapatuloy pa rin yung pag-alboroto ng Mayon Volcano pero hindi na gaya nung kahapon. Suspendido na yung classes sa private at public schools sa ilang apektadong komunidad dito. Apektado rin yung mga hanap buhay, syempre gaya ng mga hotel dito sa Albay na nag-check out na raw yung mga guests nila at hindi na nagpatuloy pa ng kanilang bakasyon dito dahil nga takot na rin sila na maapektuhan nung patuloy na pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Ivan? Mag-ingat kayo ng iyong team. Maraming salamat. Bea Pinlac. Mga kapuso, ngayon pong tag-init, hydration is key. Pero hindi raw lahat ng malamig na inumin makabubuti sa kalusugan. Ang payo po riyan ng mga eksperto sa pagtutok ni Darlene Kai. Ngayong umaabot na sa danger level ang damang init, paano mo ba tinitiyak na napepreskuhan ka? Si Fedila 3 beses sa isang araw kung maligo. Sa umaga, tanghali, gabi. Dami naman, Nay. Ay, kailangan eh. Hybrid kasi ako. Si Joseph na tricycle driver, laging sumisilong. Sobrang init po talaga para tayong nasa Riyadh. Si Anjanette, laging may baon na mini fan. Kailangan pa rin. Lalo na po sa panahon ngayon, ang init sobra. At sa iba, quenching thirst is the key. Laging may ininom na tubig para ma-relax ng konti. Si Fernando, literal na todo kayod kahit nangangalay na sa pagkayod ng buko para sa tinda niyang buko juice. Halos doble po ang benta ko kaysa mga nakaraang araw na hindi pa po tag-init. Masarap sa pakiramdam after, tapos nakaka-hydrate siya, tapos compared sa soft drinks, syempre mas less sugar. Pero payo ng mga eksperto, mahalagang hindi na de-dehydrate. Yung dehydration na yan ang dahilan kung bakit nawawalan ng malay o kaya nagkakaroon ng problema sa parang inaantok ka, yung nawawalan ng malay, hindi ka magising, hindi ka makaisip ng maayos, na isa sa mga sintomas ng ating heat stroke. Pero ika nga, not all drinks are created equal. No ang masyadong matatamis. At kung coffee or tea is life, sundan natin na malinis na tubig. Kasi pagka caffeinated, maaari tayong umihi ng mas madalas. Tawag po natin dyan diuretic at mas matutuyuan tayo. makatutulong din ng electrolytes o minerals para mabalanse ang pagtanggap ng katawan ng tubig at ibang nutrients. Ang buko juice ay inuming may natural na electrolytes. Pwede namang mag-do-it-yourself o DIY ng electrolyte drink gaya ng post ng Quezon City Health Department. Sinubukan namin yan ni Charmaine na tindera sa karinderya. Malamig na tubig with lemon and pinch of salt. Cheers! Para sa akin ay refreshing siya. Hindi sobrang lasa yung asin, no? Pero kung ayaw mo ng tubig lang, pwedeng-pwede to. Ikaw ba? Refreshing siya. Pero hinay sa asin at asukal, ha? Pag masyado tayong maraming asin kasi nagkakaroon tayo ng water retention or yung iba kabaliktaran, para bang nahihirapan yung ating bato, yung ating kidney. The best pa rin daw uminom ng malinis na tubig na tumbas ng 2 litro kada araw o 8 hanggang 10 baso. Darlene Kai, Nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga kumakain, naputulan ng binti ang isang babae nang magulungan siya ng truck. Nabagga kasi ng truck ang sinasakyan ng tricycle sa Maynila. Nakatutok si EJ Gomez. Ha? Ayun o, sa ilalim ng trailer o. Babae. Ayun o. Ayun o, sa ilalim o. Kuha ang video na yan sa Mel Lopez Boulevard, Barangay 18, Tondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa otoridad, isang babaeng angkas ng tricycle ang nahulog matapos mabangga ng trailer truck ang kanilang sinasakyan. Siya ay pumailalim at magulungan ng trailer truck. Ang insidente nasa pool sa CCTV. Yung motor na sumalubong sa kanila, kaya si tricycle pumagit na. Ito po yung truck, ito yung tricycle, huminto dahil nabangga na yung tricycle na nakasakay yung babae.
sa back ride. Sabay sila ng tinatahak na daan, ngunit may isang motorsiklong papunta sa kanila, kaya nailang yung tricycle. Kaya pumagit na at yun, nabangga nga na siya ng truck. Nabangga yung tricycle doon sa may kwetan. Nakita ko, pumasok na yung babae sa ilalim ng truck. Umaray lang po yung babae. Umaray lang. Napasigaw lang, umaray. Sa investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit o MDTEU, pasahero ng tricycle ang biktima na sumakay sa Divisoria at pauwi na sana sa Parola. Marami po nakakita na sumingit yung tricycle. Kaya yung babae napatalon. Natakot yung babae, pumasok sa ilalim ng truck. Hindi naman daw nawala ng malay ang 24 anyos na biktima na napuruhan sa kaliwang binti na kinailangang putulin. Masakit para sa amin na galing sa trabaho yung anak namin, pauwi na sana para makapagpahinga. Ngayon pa yung natamo niya na. Nasa kustodiya na ng MDTEU ang driver ng trailer truck at tricycle. Inisumingit, mayroong nagsunod na container van. Tapos nabundol ang plate number, ang pasayro nabiglaan, nahulog. Tapos ito, naipit. Hindi sinasadya yun, ma'am. Salamat din po yun. Sino pong nila, sir? Na-accident. Maharap ang mga drivers sa reckless imprudence resulting in physical injury. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po'y kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mav Gonzales. May 5 miyembro ngayon ang tinaguriang Duterte Block sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9 eh. Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa na tatayo ring senator judge, wala pa ring pasabi kung papasok na siya. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.